Hello, magandang araw pong muli mga kapistolero. Recently lang ay napag-usapan natin yung mga inside the waistband carry o yung tinatawag nating IWB. Ngayon naman, ang pag-usapan naman natin ay yung mga off-body carry o yung mga pagdadala po ng ating mga concealed carry pistol gamit ang mga bag. Maraming klaseng mga bag, di ba? Mga shoulder bags, belt bags, sling bags. Dito, pag-uusapan natin yung mga manner ng pagke-carry. Actually, advice lang naman po itong vlog kong ito, no? Pwede po ninyong sundin, pwede pong hindi. Nasa sa inyo po yon. Dito sa video na to ay pag-uusapan natin yung mga advantage, disadvantage, ng paggamit ng ating mga concealed carry bag at yung mga paraan sa pag-carry ng concealed carry bag o yung tinatawag nating off-body carry. Pero pagkatapos muna ng isang maikling intro. Maraming paraan ang pag-carry ng off-body carry. Siyempre, pwede tayong gumamit ng mga sling bag, mga belt bags, o yung iba nilalagay sa backpack. Ang advice ko sana, kung kayo ay gagamit ng mga bags, mga concealed carry bags, tawagin na lang natin silang concealed carry bags. Okay? Pag gagamit kayo ng mga concealed carry bags, be sure na yung bag po ninyo ay hindi po tactical looking. Kasi sa bag pa lang, gaya na, no? May mga burloloy, mga velcro patch, mga ganon, ay halata na agad na kayo ay nagke-carry. So kung pipili kayo ng mga concealed carry bags, be sure na mga non-tactical. Yung mga hindi obvious. Isa pa, pag kayo ay magke-carry ng mga everyday carry bag, concealed carry bag, wag niyo na pong lalagyan ng mga patches o yung sticker na mag-identify na kayo ay may dalang unit o may dala kayong mga concealed carry firearm ninyo. Meron nga akong kaibigan yung dala niyang bag may logo ng Red Cross kaya hindi halata na meron siyang concealed carry firearm sa loob. At meron naman akong isang kilala na yung firearm niya, kasi maliit micro pistol yun, na ilalagay niya sa case ng VHS. At naalala ko nga, meron akong isang kaibigan na yung firearm niya, nilalagay niya sa isang parang libro na lalagyan talaga ng baril. Napanood ko yun yung pelikula ni Eddie Garcia. Aba pare, kabaong ng 45 ito Oh. Aba. Yung kaibigan ko, ganyan yung dala niya. Alam mo na kung sino yun, Example po ng mga hindi tactical looking na bag ay gaya po ng mga tacticus. Itong mga tacticus bag. Sa kulay pa lang, di ba? Hindi na siya tactical looking. Akala mo, everyday carry lang na messenger bag, office bag. At itong Tacticus Bravo na to, ito yung malimit kong dalhin. Nag-attend nga ako ng Tax Expo, di ba? Ito yung dala ko. Kasya yung mga gamit dito, mga ordinaryong gamit, gaya ng mga camera, cellphone, mga ganyan, kasya yan. At isa pang ang advice, pag nagbibihis kayo ng mga everyday clothes ninyo, wag naman kayo yung mga tactical looking. Oo, non-tactical nga yung bag po ninyo, pero naka-tactical pants naman kayo. Na tactical pants, tapos yung mga shoes ninyo, mga tactical looking din, yung mga Tapos yung shirt naman ninyo ay may logo ng baril. O kaya na naka-camouflage, mga ganyan. Wala rin mangyayari kasi obvious din na meron kayong dala. Kaya ang payo ko sa inyo, kung kayo ay mag-everyday carry gamit yung mga non-tactical na bag,
be sure na ang mga kasuotan po ninyo ay non-tactical din. Simple lang. Ngayon, dakuin naman natin yung mga advantage and disadvantage ng paggamit ng outside the body carry o yung paggamit ng concealed carry bag. Pag-usapan naman natin muna yung mga advantage ng paggamit ng everyday carry bag. Unang advantage, syempre, wala yung Kydex to skin contact. Medyo masakit din kasi, di ba? Medyo masakit din dito sa singit kapag meron kang inside the waistband na holster, di ba? Lalo kung mag-appendix carry ka, medyo masakit din sa balat eh. Pangalawang advantage, mas madaling i-deploy ang firearm nyo kapag kayo ay nakakotse, especially pag naka-seatbelt kayo. And number 3 advantage, wala kayong alalahanin na magpiprint po yung baril ninyo. Kasi kapag naka-IWB ka, may tendency kasi magprint yung baril ninyo, di ba? Obvious na meron kayong dala. At pag-usapan naman natin yung mga disadvantage ng paggamit ng mga everyday carry bag. Siyempre, obvious, unang-una, mas matagal i-deploy ang firearm po ninyo in times of needs. Gaya po ng makikita ninyo sa eksperimento ko, halos mga 2 segundo bago ma-deploy ang inyong firearm. Compared sa pag naka-IWB kayo, ay mas mabilis. Okay, number 2 naman the disadvantage, pag naunahan kayo, pwedeng agawin yung bag sa inyo at goodbye ng inyong everyday carry na pistol. At dagdagan ko pa yung disadvantage ng pag-carry ng bag. Lalo na kapag tactical looking yung gamit po ninyong bag, halata na agad na obvious, meron kayong dala. Itong napag-usapan natin ay payo ko lang naman ito, advice ko lang. Ngayon kung gusto po ninyong sundin, nasa sa inyo po yon. Ang sa akin, guide lang naman po. Sure yan, maraming magre-react, sasabihin nila, ay sir, mas maganda talaga ang IWB, mas madaling i-deploy. Ayoko mag-bag, mag-IWB na lang po ako. Oo, nasa sa inyo yan. Pero, bakit ko nire-recommend din ang mga everyday carry bag? Kasi, hindi naman lahat ng tao ay ideal o akma sa kanila ang mag-inside the waistband. Lalo na sa mga medyo may kalakihan at medyo malalaki din yung kanilang, alam nyo na po, mahihirapan po sila na inside the waistband. So wala po silang ibang option na mag-carrying firearm ay mag-carry sa bag. At bago tayo magpaalam, gusto ko muna pong mag-shoutout. Shoutout po kay Jesar Medenilla. Meron po siyang channel dito sa YouTube. Suportahan po natin ito. Yung channel niya is Jesar Medenilla Gun Shooting Channel. At suportahan din po natin yung mga ibang Filipino gun tubers. Marami naman po tayong matututunan sa mga videos nila. May intindihan pa po natin sila kasi Tagalog po yung mga salita nila. At maraming salamat po sa panunood po ng aking mga video. Sa mga nag-subscribe na po at nag-follow po sa aking channel, marami pong salamat sa inyo. At sa mga hindi pa po nakakapag-follow sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page, please po, konting lambing lang naman po, mag-follow po tayo o mag-subscribe para makagawa pa po ako ng mga videos na gaya po nito. At kung nagustuhan po ninyong aking video, yung mga fini-feature ko ngayon at itong finiture ko ngayon, paki-thumbs up at paki-like na lamang po. And as always, lagi ko pong sinasabi na mag-ingat po tayo palagi, be a responsible gun owner, and to God be the glory.